Hello mga ka-legit Davercards! GMA, abay anong nangyari? Nagdeklara ng pagkabagsak o pagkarugi? What happened? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercards po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood. And for today's video, ito na nga nakakaloka tong balita na to kasi naglabas po ng isang news ang Abante, no? Dahil pati sila ay nagtataka kung bakit nga ganito yung naging resulta, no? Kasi sabi po ng caption niya, anyari, GMA patok sa rating, bumagsak pa ang kita. Kasi for the longest time, mula na nag-umpisa po or nawala ng prangkisa ang ABS-CBN, ay talagang namayagpag po ang GMA pagdating sa ratings. Dahil may mga programa po sila, overall, may mga programs po talaga sila, let's admit the fact, na talagang nagre-rate, nagna-number 1, no? Dahil masasabi natin talaga na sila yung may pinakamagandang signal na transmitter na meron po sila, kaya naaabot po nila ang Luzon, Visayas at Mindanao, na bagay na isa sa pinakamalaking problema na kinaharap ngayon ni CEO President Manny V. Pangilinan. Kaya naman hindi na tayo magtataka kung bakit napakataas ng kanilang mga ratings. Maybe because maganda rin yung kanilang programa dahil mula po nang nakuha na nila ito pong yung isang direktor na siya pong nag-train ngayon sa lahat ng mga artista sa GMA Sparkle. Ayan, na dati pong taga ABS-CBN na lumipat sa kanila, parang nag-improve. At talagang ang laki po ng ginanda ng mga teleserye nila, no? Kasabay pa nito, kaya yung mga bagong teleserye ngayon like Abot Kamay, tapos yung 24 oras nila talagang nangunguna, lagi pong nagre-rate yun, at masasabi natin overall talaga, pumapatok po ang rating po nila. Pero bakit po nagdeklara sila ng 50% na pagkalugi? Sabi po ng online news, ito yung paliwanag nila, bumagsak ng 52% ang tinutubo ng GMA Network sa unang 9 na buwan ng 2023 kahit pa nangunguna ito sa ratings. Ito po ay kolaborasyon na, may collaboration pa sila ng ABS-CBN. Pero bakit nalugi ng 52%? Ayon sa disclosure ng TV Network sa Philippine Stock Exchange or PSE, 2.5 billion na lamang ang tinubo ng GMA mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon dahil bumagsak ang kita nito sa advertising. My God! Ano nangyari? Nasa 12.7 billion na lamang ang iniulat ng advertising revenue ng GMA ngayong taon na mas mababa ng 20% kumpara sa kinita nito sa parehong panahon noong 2022. So, ibig sabihin sa 100%, 80% po ang ibinaba, no? Kasi 20% na lang daw yung kinita nila kung ikukumpara nung taong 2022. Paliwanag ng kumpanya, nagbawas ng gastos ang mga advertisers dahil lumihina ang paggastos ng mga consumer sanhi ng inflation at mahal na interest rates. So yun yung tinuturong dahilan dahil po yung mga consumers hindi po ganun katindi yung, kumbaga hindi ganun mabili, 'di ba? Pero alam ko po pag kasi mga December season, yan talagang sobra po yung mga advertisers kung magpa-ads po talaga yan, grabe. Ang tinatawag na consumer spending ang pangunahing nagpapagulong sa ekonomiya ng isang bansa at ang mga kumpanyang produkto ay fast-moving consumer goods ang advertising clients ng network. So, ibig sabihin, sobrang laki pala talaga ng effect kapag po nangyari yung tayong tinatawag na inflation, no? Doon po sa ating pong economy. Mas malaki rin daw kasi ang kinita ng network sa advertising noong 2022 dahil sa national election at maraming politikong nagpatakbo ng patalastas sa telebisyon. Pinakamalaki ang nabawas na advertising revenue flagship channel nitong GMA7. Samantalang kung 20% ang nabawas sa advertising revenue ng GMA Network, lumago naman ng 5% ang gastos nito sa 10.6 billion dahil nagbahal ang production cost.
So, yun po yung itinuturo nilang dahilan, ano, na talagang pagkalugi. Ibig sabihin, talagang ang laki po ng ano nila, ng ibinaba ng kanilang revenue this year 2023. Samantalang, sabi niya, kung ang 20% ang nabawas sa advertising revenue ng GMA Network, lumago naman ng 5%. So, ibig sabihin, mas malaki ang ginagastos nila kesa sa kinikita po nila this year 2023. Yan po ay dahil na rin sa paghina ng advertising revenue. So, kung susumahin natin, ano, ibig sabihin, meron pa rin talaga na possible pa rin na naging malaki rin yung effect ng pagkabagsak nila. Nung nawala din ito hindi ko naman sa inire-relate lang dahil syempre nakita naman natin yung yung trust ng mga advertisers sa TVJ, 'di ba? Wala kasi nang napasama din ng TVJ dito po sa nasabing network na ito. Mataas talagang revenue dahil ang dami pong advertisers ang pumapasok sa kanila. Pero nung nawala ang TVJ dito, dun na po talaga sila deklara. Kumbaga parang tuloy-tuloy na. Naghigpit ng sinturon ng kumpanya at niliitan na ang mid-year bonus ng mga empleyado nito kaya't nabawasan ng 59 million ang gastos dito. Ngunit lumaki pa rin ng 7% ang ginastos para sa talent fees at sweldo ng kanilang mga tao na umabot sa 2.98 billion mula sa 2.78 billion sa parehong panahong 2022. So grabe po yung So, pa lang GMA pa lang po yung nagde-declare ng kanilang pagkalugi. Kasi kapag nagtuloy-tuloy po yan, maaaring, pag hindi na talaga kinaya ang GMA Network, ang mangyayari niyan, magko-close na yan, diba? So, talagang ang takbo talaga ng mga advertisers nito sa mga social media platform na like Facebook, YouTube, at ang iba pang mga social media platform kung saan pwede nilang i-place yung kanilang mga ads. Ay nako, grabe no? At ngayon syempre mag-react naman tayo dito. Sabi ni Bernadette Moss, mag-best friend dalawang yan kasama si Barbie, feeling mga sikat. Kala nila may ingat nilang tape, feeling phenomenal. Ito po yung pagbisita nga ni Julian. Sabi ni Abby Sofia Mil, they are nothing, mga walang puso, utang na loob. Actually, they're just after the money / talent fee. Ito po kasi yung pagdalaw ni Miss Julie Ann San Jose. Kaso parang wala din naman, parang hindi nagbigay ng impact no? Sabi ni Livstar Fernandez, pwede pa siguro dati, bago pa lang siya. Ngayon, super talented si Maine. Magaling din si Miles. Nandoon si Miles kompleto. Ayun. Meron kasi parang nag-comment na mas magaling daw si Miles kaysa kay Miss Maine. Which is ako po ay nag-disagree doon. Kasi I truly disagree to that statement. Kasi talagang may kanya-kanya po silang galing. May kanya-kanya silang paraan kung paano nila pasasayahin ang mga legit lover cards. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na mas magaling to, mas magaling siya. Hindi. Meron silang kanya-kanya kung paano yung kanilang style, no? Sabi ni Penehal, versatile actress si Maine. Pwede siya isabak kahit saan. Mapa-comedy o drama at magaling din siyang host sa EAT. Ayun. So naman po ang komento ni Penehal. Which is very true, no? Ito po, sumasang-ayon ako dyan na versatile actress talaga siya. Pwede siya sa mga sitcoms, pwede siyang maging social na host, pwede rin siyang comedian host, 'di ba? Kumaga parang makikita natin talaga na may mga ganung bagay na may pagmamalaki talaga si Min, no? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV, and please do follow me on my TikTok account, DarEdsTV. God bless everyone. See you on my next vlog.